Nang 3 taon ng paghahari ng Haring Belsasar, ang isang pangitain ay napakita sa akin. Sa aking si Daniel, pagkatapos noong napakita sa akin ng una. At ako'y may nakita sa pangitain. Nangyari nga na nang aking makita, nasa Susan ako na palasyo na nasa lalawigan ng Elam, at ako'y may nakita sa pangitain, at ako'y nasa tabi ng ilog Ulay. Nang magkagayoy, itiningin ko ang aking mga mata, at ako'y may nakita, at narito, tumayo sa harap ng ilog ang isang lalaking tupa na may 2 sungay, at ang 2 sungay ay mataas, ngunit ang isa'y lalong mataas kaysa isa, at ang lalong mataas ay tumaas na huli. Aking nakita ang lalaking tupa na nanunudlong sa dakong kalunuran, at sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at walang hayop na makatayo sa harap niya, ni wala sino man na makapagligtas mula sa kanyang kamay, kundi kanyang ginawa ang ayon sa kanyang kalooban, at nagmalaking mainam. At habang aking ginugunita, narito, isang kambing na lalaki ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa, at hindi sumayad sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. At siya'y naparoon sa lalaking tupa na may 2 sungay na aking nakitang nakatayo sa harap ng ilog. At tinakbo niya siya sa kabangisan ng kanyang kapangyarihan. At aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa, at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kanya, at sinaktan ang tupa, at binali ang kanyang 2 sungay, at ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatayo sa harap niya, kundi kaniyang ibinuwal sa lupa, at kanyang niyapakan siya, at walang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kanyang kamay. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali, at kahalilin niya oy lumitaw ang 4 na marangal na sungay sa dako ng 4 na hangin ng langit. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong maluwalhating lupain. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit, at ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa, at mga niyapakan niyaon. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo, at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin, at ang dako ng kanyang santuaryo ay ibinagsak. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang. At kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Nang magkagayoy, narinig ko ang isang banal na nagsalita, at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, "Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang mga pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng santuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa?" At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang santuaryo. At nangyari, nang ako, sa makatwidbagay akong si Daniel, ay makakita ng pangitain na aking pinagsikapang maunawaan, at narito, nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao. At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ulay, na tumatawag at nagsasabi, "Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain." Sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko, at nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, "Talastasin mo, o anak ng tao,
sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Samantalang siya nga'y nagsasalita sa akin, ako'y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na padapa. Ngunit hinipo niya ako at itinayo ako. At kanyang sinabi, "Narito, aking ipaaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Ang lalaking tupa na iyong nakita, na may 2 sungay, ang mga yaon ang mga hari sa Media at Persya. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. At tungkol sa nabali, sa dakong tinayuan ng 4, ay 4 na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, at siya'y lilipol na kamangha-mangha at giginhawa, at gagawa ng kanyang maibigan, at kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay, at siya'y magmamalaki ng kanyang loob, at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Siya'y tatayurin laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya'y mabubuwal, hindi ng kamay. At ang pangitain sa mga hapon at mga umaga na nasaysay ay tunay, ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ukol sa maraming araw na darating." At akong si Daniel ay nanglupaypay at nagkasakit na ilang araw. Nang magkagayon, ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari, at ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa.